Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Pray for revival. At ito po'y pagpapatuloy ng pag-aaral natin yesterday. Napakahalaga po na ang bansa natin makaranas ng revival. At yan ay magsisimula sa pamamagitan po ng pananalangin. At ang inaasahan ng Diyos na gumawa nito ay tayong mga believers. Kailangan maniwala tayo na sa kabila ng mga nangyayaring krisis sa ating bayan, kalamidad, kaya ng Diyos na pagpalain pa rin ang Pilipinas. So, kanino magsisimula po ang revival? Sa ating pong mga believers. Hindi po sa sanlibutan. Bakit? Kasi ang sanlibutan po napapahamak po sila. At ang sabi ng Biblia, sunod-sunuran sila kay Satanas. Sa Ephesians chapter 2 verse 2 binabanggit po yan. Ito yung dating kalagayan natin nung hindi pa tayo nabuborn again at kabilang tayo sa sanlibutan. Sabi rito, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, malinaw po ang sabi ng Biblia, sunod-sunuran lang kay Satanas ang sanlibutan. At ang sanlibutan, mapapahiya lang sila sa kanilang karunungan. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng mga marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng mga matatalino. At ang sabi sa Romans chapter 1 verse 22, silang nagmamarunong ay magmimistulang hangal. So walang silbi po yung talino galing nitong mga matatalino sa sanlibutan. Ipapahiya sila ng Diyos kasi hindi silang makakalutas ng problema ng ating bayan. Tanging Diyos lamang. At ito po ang nakakalungkot, lalo pang gugulo at gugulo ang sanlibutan. Kasi sila mismo maglalaban-laban. Ang sabi po sa Luke 11 verse 17, ang kahariang nahahati at magkakalabang pangkat ay babagsak at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. So yan ang kingdom ni Satan. Nahahati, magkakalaban. Sila mismo naglalaban-laban. Kaya babagsak po yan. Kaya tayo tumingin lamang sa Diyos. Tanging Diyos lamang po ang mayroong kaharian na hindi kayang pabagsakin ng tao. Maging ng mga demonyo. Kaya ako'y naniniwala po ang solusyon po talaga sa problemang nagaganap sa ating bayan ay magmumula sa paghahari ng Diyos. At malinaw din, sabi sa Biblia, na kung saan naghahari yung pong karunungang mula sa Diablo, nandoon ang lahat ng uri ng kaguluhan. Sabi sa James chapter 3 verse 15 hanggang 16. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Kaya malinaw po sa Biblia. Ang lulutas ng problema sa ating bayan ay hindi yung mga makasanlibutan, kundi ang Diyos lamang. Kaya lang ang hinihingi ng Diyos, kailangan po tayo as a nation ay magsisi, manumbalik sa Kanya. Yun po ang gusto ng Panginoon na maganap sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kaya huwag natin i-underestimate ang power ng prayer at revival. Ang mga bansang mauunlad ngayon, alam niyo po ba, minsan nakaranas sila ng revival. Katulad ng bansang Amerika, Inglaterra, Germany, maging ang Korea, China, at iba pa. Minsan po naganap ang revival sa kanilang mga bansa, kaya po ang kanilang kalagayan ngayon ay mas maunlad
Ano po, kaya lang, iba sa kanila hindi nagpatuloy, kaya naging papasama na naman yung takbo ng kanilang bansa. Ngayon, tayo po naniniwala akong Pilipinas, tinatawag din ng Diyos na manalangin para sa isang revival. At kapag naganap ito sa ating bayan, malinaw po, ang sabi ng Panginoon, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain, no? Pagagalingin yung ating bayan. Yung mga kalamidad na yan na nangyayari ngayon, yung mga problema na dinaranas natin ngayon sa ating pong bayan, aalisin po ng Diyos yan, papawiin ng Diyos yan kung ang mga Kristiyano ay magsisisi at mananalangin. Tayo po ang mga believers, mananalangin for revival. So bakit ko nabanggit yan? Kasi kasama rin po tayo sa pagsisisi. Malinaw po, no? Marami din po kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya. Marami rin ang immoral. Marami din sa mga simbahan natin ang magulo. Nagpapangkat-pangkat, naglalaban-laban, nag-iinggitan, nag-aagawan ng membro, nagsisiraan. Ayusin po natin yung ating bahay, ika nga. Even tayong mga believers, dapat mag-repent din para maganap yung revival sa ating bayan. At ako'y naniniwala po, posible po yan. Kasi po ang Pilipinas po ay tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan. At naniniwala po ko yung pangako ng 2 Chronicles 7:14 ay para sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-aaral namin ngayon. At nawa ma-challenge kami sa mensaheng ito. Kami na mga mananampalataya, kami na nasa simbahan, kami na tinatawag mong katawan dito sa lupa. Ang dalangin namin, Panginoon, na as a body of Christ, magkaisa kami, magmahalan, magsisi, at higit sa lahat, manalangin sama-sama. Idulog namin ang aming bayan upang maranasan namin yung ipinapangako mong revival. Salamat po, Panginoon. Today, naniniwala kami na posible ang revival maganap sa aming bayan. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanya salita. Good morning.